Ay, magandang gabi mga boss. Sinampahan na yata si Lacson. Si Kawatano ni Lacson sa ombudsman. Palagi ko mahirapan na ito lumusot. Kung gagalaw ng maayos ang ombudsman, di ba mga boss? Pagyan natin to Nagsumite ng mga ebidensya si Senator Ping Lacson sa ombudsman kaugnay sa mga manoy ghost project sa Taguig. Handa naman daw si Senator Alan Peter Cayetano na humarap sa investigasyon. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, ano raw mga nadiskubre ni Lacson sa mga proyekto sa Taguig? Jiggy, may mga nakalap umanong ebidensya at testimonya si Senator Ping Lacson kaugnay sa flood control project sa Taguig. Ang ilan sa mga ito ay posibleng ghost projects. Kanina umaga, isinumite ni Lacson ang mga nakalap niyang ebidensya at testimonya sa ombudsman kaugnay nito. Tinitingnan daw ang posibleng pagsasampa ng mga reklamong plunder, malversation, graft at iba pa. Iba't iba raw ang diskarte na ginagawa sa mga proyekto sa Taguig. Ang isang illegal na reclamation project, halimbawa, pinalalabas umanong lehitimong slope protection structures na may iba't ibang ghost projects. Meron din daw na double appropriation o pagpopondo sa mga proyektong nagawa na. Gumagamit din daw ng mga... Problema dito mga pre, si Lacson ang nagtumirada putres ang galing mag-imbestiga niyan. PMA yata yan, di ba? Ang problema yung sinampa ni Senador Trillanes Plunder din yun kay Saldi ko kay Bongo. Dahil yung kamag-anak niya silang rumipeke ng mga project sa Davao maliwanag din yung kay Trillanes Bakit hindi kaya gumagalaw? Kaya nabubuhit sa Trillanes Pero ito, ewan ko kung sino mauuna rito. Siyempre, baka masasama naman loob ni Senator Trillanes kung mauuna pa ito. Samantalang yung sa kanya, 2017 pa siya nakikipaglaban sa kawalang yan na ginagawa na itong Davao Mafia ni Duterte. Tsaka nito, ay ako, ewan. Bakit ganun? Bakit ba ganyan? Tuloy. Recycled na larawan para palabasing kumpleto ang mga proyekto at kontrolado raw ito ng iisang tao mula pa noong 2019. Pero hindi naman tinukoy ni Lacson kung sino yan. Pero mula pa noong 2019 mga friend. 2019. 20. Malaki yan. Ay nako. Kawatano, todas, mother, pati daughter ka. Ang dami pa niya mga friend. Yung pang obstruction of justice niya. Plus yung kaldero niya pa. Nako, puta na. Shoot sa banga to mga boss. Kaya payat na wala na lang ginawa kundi puro Jeremiah, Lord. Alam niyo mga friend. Hindi kaya to kinakilabutan to mga to na binabanggit nila yung mga Bible according to the Bible. Mariosep. naman din natin, Jiggy, na matagal nang nakapwesto sa lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga Cayetano. Inibinunyag pa ni Lacson na umabot sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga proyekto. Inungkat din ni Lacson ang flood control project sa Taguig matapos punahin ni Senator Cayetano ang umano'y lumobo niyang yaman. Pero paliwanag ni Cayetano, inihalimbawa niya lang daw ito sa pagbubukas ng financial records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Jiggy. Pero man anong reaction dito ni Senator Cayetano? Jiggy, sa Facebook Live niya kanina ni Senator Peter Cayetano bago mag-umpisa ang sesyon ng Senado, sinabi niyang handa niyang harapin ang investigasyon. Pag-amin ni Cayetano, nagulat daw siya kung bakit ganon ka-big deal ang investigasyon sa flood control project sa Taguig City na kanilang balwarte. Aniya, napakalayo raw nito kumpara sa maanumalyang flood control project sa probinsya ng Bulacan. Gayunman, sasagutin daw ni Cayetano ang mga... Nagtuturo na siya. Bakit daw big deal? Yung pag-iimbestiga sa flood control project ng Taguig, nagtuturo Samantalang mas malaki daw yung sa Bulacan. Puta. Magnakaw ka ng piso, saka magnakaw ka ng 1,000. Parehas din pag nanakaw yun. Maingay ka nagnanakaw ka rin pala ngayon naingay ka. Siyempre, inuunahin ka ngayon Tsaka yung Bulacan na sinasabi ni Cayetano, mga boss. Dating binira na yung Bulacan Anong tinuturo mo yung Bulacan? Tinira na nga yung Bulacan No?
Alegasyon sa tamang proseso at forum. Muli ring nanindigan si Cayetano na malinis ang kanilang record sa pamamahala sa Taguig. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance. Makikita nyo naman po talaga yung development. Hindi Ibig mo sabihin kay Tano, Meron mo natuloy na ibig mo sabihin kay Tano, nagsisinungaling si Ping Lacson. O di kasuhan mo si Ping Lacson, di ba? Kung malinis ang pamamalakad din sa sa Taguig, di ba? Kasi sinisira ni Lacson ang iyong reputasyon na napakamaka-Diyos, di ba? Tuloy natin. Gigi, natuloy itong tradisyonal na kontrasona ng minority sa Congress at lalo dito sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Senator Cayetano, hindi raw sapat ang mga political slogan at mga pangako. Kailangan daw ng malinaw na plano para may sekatuparan ng gobyerno ang mga ito. Pakinggan natin yung bahagi ng kontrasona ni Cayetano. importante yung political slogans. Ngunit napaka-importante po na may shared vision tayo. Huwag tayo gagawa ng goals na hindi naman kayang i-achieve dahil pambobola lang yon. Gigi, tinukoy naman ni Cayetano ang isyu ng korupsyon bilang pinakamalaking usapin ngayong taon. Nanawagan siya ng tunay na reforma at hindi lang daw puro palitan ng sisi. Tila may pasaring din si Cayetano sa Pangulo. Aniya, si Pangulong Bongbong Marcos ay Siya ang sisi ng sisi, di ba? O ngayon, ikaw ang sinisi. Iyak ka, ha? Marami ka pang ipaliliwanag, Kawatano. hindi lang daw presidente ng administrasyon, kundi presidente rin ng oposisyon. Pakinggan natin ang pahayag muli ni Cayetano. There are system changes that can help our country. But it won't happen kung may problema tayo sa demokrasya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family. And it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. Kaya nga, ito, anong president of the opposition? Sa totoo lang mga friend mo. His Excellency, dapat kang gumalaw. Talagang na to eh. Tsaka yun nga, may mga kaso to. Oo. Naku, kung kay Duterte lang to, sus Mariosep, kulong na itong mga to eh. Sa totoo lang. Oo. Si Dilima nga, naipakulong, walang kasalanan eh. O, di ba? Oo. Eto pa mga to, putang na, kumpleto ang rito. Kumpleto ang ebidensya. Tsaka yun malinis daw yung Taguig. Sa kukuha ng... Kung malinis ka sa Taguig, sa kumukuha ng ebidensya si Cayetano, ay si Lacson, yung nga kapatid mo, visit sa'yo eh. Di ba? Patay ka ngayon, Kawatano ka. Tiyan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo, Gigi. yan ang ulat. Ito yung mga ibang salita niya. Binubola niya pa si si Win Gatchalian. Biro ng dating SP sa bagong SP. Mahirap yata yun, sagot ni Win. Sa hirit ni Alan na mag-settle down dahil single siya. Nangunguto pa pakinggan nyo. Tignan mo daldal Tsaka tignan mo itsura, payat na talaga. Settle down. May we also remind you to settle down since you're still single. Pero mahirap yata yun, minority leader. Mahirap na masaya. Thank you, Mr. President. May I start by reading a verse from a prophet who is respected by Muslims, Christians, and Jews. Jeremiah said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans..." Ay, naman? Takitang niya. Sumakit ulo ko rito sa totoo lang. Di ba? Ito, mga boss. Hindi naman tayo, dito sa Mr. Sa totoo lang. Ang tanong ko lang sa inyo, may laman ba yung pinagsasabi nito? I have for you
declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Hindi kaya may plano itong magpastor. Plano itong pumalit kay Kibulog. Alam mo problema mga friend ha? Marami na hong nakasuhan at nakakulong. Si Kibulog, ganyan kaya. Pero wala pang nakukonvict. Ha? Nakakulong lang sila dahil no bail recommended. Pero wala pang conviction. Ilang taon na lang itong administrasyon na to. Matatapos na. Baka minamalas-malas pa. Wag naman sana. Makabalik nga Duterte. Wala pang conviction to mga nakakulong na to. Wala pang nakukumbik ha. Puro ito nakakulong lang dahil may probable cause. Oo. May certainty of conviction. Wala pa hong nakukonvict. Wala pa. Dito sa mga yan. Si Revilla, si Jinggoy, si Marcoleta. Wala pa hong nakukumbik. Kibulog, di pa nga nakukumbik eh. Di ba? Kinukuha pa si Kibulog ng FBI, di rin binibigay. Tuloy. God talks about plans. Wala pong sino man sa atin ang magsasabi ng plans o plano na walang vision. Vision is contingent on actions. So siguro po sa privilege ng oposisyon at ng minority na magbigay ng kontrasona, napakalaga po na meron tayong isang bagay na pagkakasunduan bilang mga Pilipino, which is a common vision. But in Jeremiah 29:11, when God says He will give us hope and a future, the plans comes from Him. But if we choose our own plans, or if we choose the plans of the devil, the reverse will happen. We will not have hope. Alam mo kay Tano, maniniwala na sana ako sa'yo na ikaw makajus eh. Ang problema mo, nasa side ka ni Duterte. Yun lang, kaya hindi ako makapapaniwala sa mga daldal mo na paluhod-luhod eh. Wala eh. Si Duterte sinasamba mo eh. Sino ba si Duterte? Si Sara ang magiging presidente ng impyerno. Si Duterte naman, pag namatay siya, alam niya sa impyerno siya pupunta. At kayo nga ng mga kanyang mga kampon ay kanyang isasama. At magmamarcha kayo, sabi niya, pag nagkita-kita na kayo ron, lulusubin ninyo ang trono ni Satanas. At ang buntot ni Satanas ay gagawin daw niya pupulutanin at magiinuman daw kayo doon. Paano naman maniniwala sa iyo tao kahit Tano? Will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Wala na. Ito, sa to lang, magkwekwento na lang ito na kung ano-ano eh. Tinanong daw niya yung tatay niya about politics. Wala na ho, sa tingin ko lang, tansya ko lang wala na to sa matinong pag-iisip eh. Tama yung sabi nila ni Erwin Tulfo ba yun? Na may diferensya na to. Oo. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa oposisyon? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue ng Marcoses at ng Aquinos? Not knowing that two of them will be my colleagues today. Not knowing that we will have a President Aquino and President Marcos much later. But there was always a common thread in the answer of my father when I would ask him questions. He would say, para sa inyo to, para sa mga kabataan to, kayo pag-asa, para sa next generation. Ay, tsura niya, makapal na yung balbas ng gago. Nakapal na. Talagang hindi na talaga ahit ito. Wala na. Ito. It is in that spirit that when I read the Bible and see the Father's heart, the relationship of a father and a son should be the relationship of leaders of a country, leaders of a province, leaders of a city, leaders of a barangay,
with his constituents. Bakit nung panahon ni Duterte, wala kaya atang ganyan mga dak-dak? Lahat. Payagan niyo ako, Mr. President, na ipagpatuloy itong conversation na to na tawagin nating kontrasona sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang anak sa isang ama at pagsasagot ng isang ama sa kanyang anak. So, syempre po, ang unang tanong ng bata o ng anak, Tay, Tatay, Dad, ano po ba ang state of the nation? Syempre po, sasagutin natin siya, Anak, ang state of the nation ay isang paglalahad ng estado o kalagayan ng ating bansa. Kamusta ang ating... Ang tanong kay Tano, ang iyong ginagawang halimbawa, ang anak at saka ama. Nagtatanong yung anak. Ang tanong kay Tano, maintindihan naman kaya nung anak niya, yung sinasabi ng tatay niya, dahil hindi nga niya alam yung state of the nation eh. Ay nako, hindi ko na tatapusin to. Talagang ano ka lang dito. Sakit lang ho ng ulo to. Oo. Ito si Lacson mga pre, no? Hawak na ang mga ebidensya laban kay Cayetano. Posibleng makulong dahil sa ghost project at kickbacks. Puta na, patay kang Cayetano ka. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin doon sa aming files yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto doon sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 Puta, 2025 budget pa lamang ha. 7 billion. Puta talaga sobra yaman nito. Naku, puta na patay kang Cayetano ka. Ombudsman, maliwanag ito. Ang nagsasampa rito, senador din. Alam nga namang, sa panalita ni Lacson, mas malupit pa ito kaysa sa nangyayari sa Taguig. Kasi bilyon na ng usapan dito eh. pa lang ito, record ito, kaya hindi niya ma-address eh. Ang 70 projects yan, na-implement 68. At ang yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yon. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Now, may kausap kami ng mga kontraktor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yun yung amin dinidevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing sigurado na labas kasi work in progress ito lahat. Meron yung dalawang proyekto na Vizcaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Ganun din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung Top Notch, Catalyst, Builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na, pati nga yung kanyang bagman, identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna, dahil dinidevelop na namin ito. And just to clarify, yung sinadaanan ng kanyang mga kickback. Ito yung mga survey doon sa mga tangang gusto raw manalo si Sara Duterte. Gusto mo bang manalo si VP Sara sa 2020? Yes. Ano po bang paborito yung nagawa ni VP Sara? Okay po, thank you po ma'am. Mga puta na dahil sa mga tanga nagkakapapahamak talaga yung mga friend, di ba? Tinatanong gusto niyo ba manalo si VP Sara sa 2020? Yes. Pero may iwasan yan lahat. Oo. Kung basta hindi na talaga dapat makatakbo. Oo. Dahil pag nakatakbo yan, mananalo sa dami ng pera. Oo. Ito pa mga friend, mga ginagawa nito magkapatid na to. Kaya na Yung ate nag-upload ng splice video, fake news. Yung kapatid naman, nag-file pa ng written opposition para pigilan ang ebidensya. Hoy Cayetanos, ano ba? Kayo ba ay senator judges o member ng defense team? Nagtatanong lang po. Grabe, no mga friend. Pero yun nga, papailan yata ng disbarment ito si Pia Cayetano eh. Oo. Maraming nagsasabi, mas sila Atty. Barry Gutierrez, na talagang kadisbar-disbar yung ginawa niya itong si Pia Cayetano. Tawag dito? Si Manang kumusta na?
Matay mo, in-splice yung video ni Shell Joke, no? Oh. Tapos ito naman, nag-file daw ng petition para harangin yung pagbubuk. Puta talaga mga mga boss. Pero gaya na sinasabi, ewan. Ito, si Melo Yap, mga friend. Alam ba ninyo na nararamdaman na ni Sara Duterte na posibleng masilat siya ngayong impeachment laban sa kanya? Alam niyo kung bakit? Dahil gumagawa siya ng dalawang paraan upang mahadlang ito. Ito ang kanyang unang diskarte. Pakinggan natin. Umalma si Vice President Sara Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasagpi ng kanyang SALN at bank records, pati na rin sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang manibagman. So nakita ninyo na ang unang ginawa nila, hinaharang nila yung request ng Congress na isupina yung mga bangko para ilabas ang kanyang mga bank record. Tandaan natin, gamitan lang natin ito ng konting pag-iisip, mga DDS. Gamitan nyo ng konting pag-iisip. Kung totoo na walang itinatagong yaman si Sara Duterte, bakit kailangan na ang Kongreso pa ang magsupina doon? Hindi nga totoo Melo Yung mga galaw na yan, talagang galaw ng guilty yan. O, tuloy. Sa bangko, bakit hindi niya ito gawin para patunayan niya na wala talaga siyang tinatagong yaman? Anong kinakatakot niya? Meron niyang tinatago, malaki, bilyon. Sino hindi matatakot? Mabubuko. O, di ba, Melo? Halimbawa ako, aakusahan niyo ako na meron akong bilyon-bilyon pera sa bangko. O di ang gagawin Sa pag-aalala, record ko sa bangko at pipirma ako ng waiver na pwede kong ilabas sa media. Bakit? Kapag inilabas sa media at wala kang ganong kalaking halaga, edi nadyan. Oh, kung wala, meron nga Tsaka kung wala nga, di gaya sabi mo, Melo, lalabas mo yung pipirma ka ng waiver. At mapapahiya pa yung nag-aakusa sa'yo, di ba? Oh, pwede pang kasuhan dahil libel, di ba? Oh, tuloy, Melo. Justify ka, lumalabas na nag-iimbento lang sila ng kaso laban sa'yo. Tama. Yun ang pinakamagandang dapat mong gawin, Miss Madam President. Ikalawang ginawa ng kampo ni Sara Duterte. Ito, ang sabi dito, lawyer ni VP Sara hindi papayagan mag-cross-exam sa impeachment hearing house panel. So nakikita na ninyo, alam nung mga lawyer ni Sara Duterte na medyo lugaw ang utak nito si Sara. Medyo lugaw. Alam niyo kung bakit? Majority ng kanyang interview, puro sablay ang kanyang sagot. Mas matalino sa kanya si Lenny Robredo, ang pinipintasan. Napakalayo naman, Melo. Huwag si Lenny. Si Gadon na lang, si Gadon. Dati na Lenny lugaw? No, mas matalino sa kanya yon. Duda ko nga eto lang sa akin lang ito. Naging lawyer itong si Inday Sara, hindi kaya dahil sa apelyido lang? Mismo. Hindi ba dahil sa power ng kanyang ama? Kasi kung titignan mo si Sara Duterte, parang medyo mahina ang utak. Alam niya ng mga lawyer niya, katunayan yung mga lawyer. Anong medyo mahina, Melo? Yang si Sara Duterte. Yan yung tinasabi natin na naggagaling-galingan. Oo, bobo pero naggagaling-galingan. Oo, di ba? Parang sila Cayetano din. Niya, ayaw pumayag na i-cross-examine siya sa impeachment. Bakit? Kasi alam nila na ang isasagot ni Sara Duterte ay lugaw. Nilulugaw na kasi ang utak niya. So mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Makukonvict o hindi? I-comment nyo lang sa ibaba. Magko-comment na ako. Sa tingin ko, maski anong mangyari, hindi yan makukonvict. Sana mali ako, Melo Yap. Sana mali ako. Dahil yung mga kampon niya sa Senado, yan yung mga sunugin mo man yan. Duterte ang magiging amoy niya. At yun nga, paulit-ulit, 16. Saan kukuha ng 16? Sina? Oo. Saan kukuha ng 16 mako? Malabo pa po sa tinta ng pusit yan. Pero sana mali tayo, ha? Sana nga makumbik! Puta na. Magkulab na tayo, mga bros. Shout out, David Alvin Mendoza. Good evening po, Karox. Hindi ko na po pinanood ang sona ni BBM. Ang maganda lang daw po sa sinabi niya ay yung kinasuhan na daw yung pinsan niya si Martin Romualdez. Ang laki pala ng nakulimbat ni Romualdez.
nasa 1.2 trillion. 1.2 trillion daw in a span of 2 to 3 years lang. Ay, kawawang Pilipinas. Kaya magtataka pa ba tayo kung bakit naghihirap ang bayang Pilipinas? Napunta kasi sa bulsa ng mga politiko ang pondo na para sa bayan at mga mamamayan. Sakit, no? Tangin ng kawawa talaga. David Alin Mendoza ulit, oh. Karox, blessed talaga si Sayad, dan Diyos ng kadiliman. Ito si Kawatalo na to, putang ina, hindi kinikilabutan tong hype na to, sa totoo lang. David Alin Mendoza ulit, oh. Karox, masakit man aminin, yung mga nagbubunyi kay Sayad sa London ay puro mga chimay lang, DH, kaya madaling mabola kasi mababaw lang ang mga kaisipan nila. Kagaya ni Kimo. Totoo yan. Tsaka baka ano yun? John Paulo Garcia, shout out. Correct, sabi niya. Hindi, baka may bayad pa rin yun eh. May coordinator eh. Mary Lebron, no? Langa namang mag-a-absent kami ng ganun-ganun lang. Diba? Good evening, Xerox. Noise keeping ads, sabi. Lisa de la Cruz, shout out. Nakapangilabot. Nalulukuban na ng kadiliman ng Pilipinas. Mismo Lisa. Shirley J. Sir, shout out, ha. May araw din kayong mga senador kayo na kampo ni Satanas. Nakikita naman kung sino may kasalanan sa mata ng tao at mata ng Diyos. Si Digong malabo yang makalabas ng daig. Totoo yan. Shirley J. Sir ulit, oh. Totoo siya sabi na yan, Gadon. Bayad yung mga yan na nagsusurvey. Umaagos ang kwarta ng mga Duterte sa palagay ko. Totoo yan, Shirley. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. PJCO po. Oo naman. Bayad yung survey na yan. Ano ba naman, di naman tayo pinanganak kahapon lang. Natural. Ang pagpapasurvey, siya ang number 1. Alangan namang siya ang number 2. Ang totoong survey yung sinusurvey ng mga school, universities, mga nasa business, mga manggagawa, hindi yung DDS lang sinusurvey. Totoo. Ay, gago. Survey. Gago. Yet, shout out. Kung ano ang kung ano ang kinakilakihan ng anak, gang matured yan, gang ang pagtanda, ganyan rin kasi yung sinimulan rin tinuro ng magulang. Totoo yan, Yet. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni. Librado Ludovico, shout out. Dahil morning, Karox and to all warriors. Naku, itong magkapatid na baliw. Ewan ko, ang daming mga didishit, didilis sa buong mundo. Parang pandemic. Maraming nahawa ng kabaliwan. Magkano kaya? Tanganisim virus yan. Tanganisim virus na sinasabi ko. Ipit. Tony Lanesca. Tony Lanes Kagiwa. Musta po, Tito? Di naman sila kailangang umatin ng mga bias yan. Oo. Kaya nga, para umatin itong mga gago na to, di ba? Kaya lang, matagal pang piyesta ng patay, nag-itim na mga kampo ni Duterte. Oliver Pagiyo. Dapat para mahuli si Bato, magbigay sila ng reward money ng 5 million to 10 million. Wala, maski ay magbigay pa yan, Oliver, hindi mahuli. Tony Lanes Kagiwa ulit to. Kapag nakaupo na ang isang presidente, siguradong babalikan sila at 100% babalik ang tukhang sa Pilipinas. Totoo. 3J Show, shout out.
No, Sir Rox, trending ang PIA, kamusta ka na? Grabe ang kabaliwan ng piatot na ito. Akalain mong mag-splice ng video ni Shell Joke. No, yun nga. Baka maano pa yan, matanggal pa raw sa pagkasenador. Kung didiinan ha. Kasi kawalang yan yung ginawa niya eh. Isang senator judge yan ha. Pinangalandakan niya na siya ay pro Duterte. Bakit hindi sinasabihan ni Kimo? Ha? Bakit hindi sinabihan ni Kimo na wag one-sided lang si Piatot? Siyempre, ha. JTV, shout out. Good day, tol. At sa subscriber lang niya, yung Sona, puro sablay si BBM, sinabi niya. 3JC ulit, oh. Sir Rox, napakaingay ni Kimo today. Ano bang gusto niyang palabasin? Como number 1 kuno sa survey? Kung ano na pinagsasabi ni Kimo, may langaw na nakatungtong sa kalabaw, may naglalakad lang daw sila bato at hindi raw niya tinakas. May mag-aral daw muna ng law uli ang mga abogado ng prosecution at alamin daw ang diferensya ng being a prosecutor at bilang isang unbiased na abogado. Ikaw naman, unawain mo na lang yan. Tanga nga yan. Yung hindi man lang niya hindi man lang nakatungtong ng law school, nag-advise sa batikang abogado. Ikaw ba nga, Kimo, wag nang iba. Rodelia Alpilor, shout out ha. Hello po, Sir Rock. Sadyang nakakadismaya mga asa gobyerno natin. Nakakainis na po talaga. Sobra na mga Duterte ng PBBM. Gamitin mo na yung kamay na bakal, hawak mo na ang beat. Nga, sige po, Sir Rox. Makikinig na muna ako sa vlog. Ingat po tayong lahat. God bless us all po. God bless, Rodelia Alpilor. Pastor Julagon, my friend, shout out ha. Sana okay ka na, friend ha. Pwede na tayo magkwentuhan. Kaya mo yan. Ang hirap po kasi pag nagkwento kami ni Pastor Sus Mariosep, kulang 2 oras talaga pasok. Wala, puro tawanan, totoo. Parang hindi pastor ang kausap po, totoo. Chupista Bonao, good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Ang inaantay ni Coach Jarrett ay ibalik na tayo sa ICC. Nakakalungkot po na di pa rin tayo binabalik sa ICC. His Excellency, ano ba inaantay mo? Bago ka man lang umalis, bumalik na tayo sa ICC. Naman, His Excellency, Chupista Bonao ulit. Kuya, napanood ko yung kay Batang Manila Toits. Nag-live selling si Kawatano. Nagbasa po na si Kawatano ng comments sa kanya. May nabasa po siya na ng ingay mo at may isang dakdak at ang palusot niya bayaran daw po ng kabila. Yun lang ang mga tirada ng mga gago na yun, mga saywar. Marilo Pabianak, shout out. Napaka-negative masyado ng dating ipinakita nila suot. Di ba nila naisip ng buong bansa ang kinakatawan nila? Tunay na nakakalungkot ang ganyang klase ng mga namumuno sa ating bansa. Himala ng ating Panginoon ang ating ang ating kapitan at walang makakahadlang kahit magsama-sama pa sila. Amen. Totoo yan na. Pani Flying Saucer, shout out ha. Karox, maraming salamat sa iyo sa mga analysis niyo. Karox, alam ko sobra kayong nagmamalasakit sa bayang Pilipinas. Totoo yan, Pani Flying Saucer. Ren Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga boss ha. Sabi ni Prince Shervin. Sir Rox, ano pa po ba ang dapat po nating asahan sa mga halimaw po na yan? Hindi po sila nandyan bilang senador para po sa bayan. Andyan po sila para sa kanilang sinasambang poon. Obvious naman po, Sir Rox. Pinakikita po nila at pinatutunayan lang po nila na pag sila po nakaupo na ba, wala na daw pong basagan ng trip, ibinoto daw po sila na o di magdusat daw tayo. Diba, Sir Rox? Yun nga, wala na po tayong
maggagawa kundi murahin po ang mga buwaka ng ina nila. Mura to. At tanginamin po nila lahat po eh. Di ba yan ang mga sinasabi natin, Xerox, sa mga pulpul na butante? Dahil sa sobra po nilang kabubuhan at katangahan, o eto po tayo ngayon, damay-damay po, painom ng bukol. Ano naman yung emoji mo, malungkot, natatawa naman ako sa mga sinasabi mo, Tia Delica eh. Dahil ang mga ibinoto po nila, nuknukan po. Ha? Dahil po ang mga binoto nila, nuknukan po na sobrang halimaw at wala po talaga sa sila pakialam kung magpatayan man po lahat ng mga kapwa Pilipino. Pero sa ginagawa po ng mga demonyum, impactum satanasyum, wag na po silang umasa na sila pong lahat muli pang makakasilay ng magandang bukas para muling maiboto sa Senado. Nung pabibili nila yung boto. Sa ginawa po nilang kataksilan at pambabalahura, sinumpaan po nilang tungkulin. Sa palagay ko kaya nila Xerox, may pag-asa pa ulit sila. Totoo. Bibilin lang naman nila ng tagpa 500 yung boto eh. Wag na toy, iilan na lang ang mga natitirang panatikong ubod ng tanga. Dapat doon kayo lahat sa Babuyan Island o kaya Iwahig, magsama-sama, puro kayo mga anak ni Satanas. Tamang-tama na yan. Suot na yung kapa ni Satanas. Inumin yung lahat, mga buwisit, mga leche po eh. Buwisit po eh. Tama, nakaitim sila, no? Pang Satanas nga yung kanilang kapa. Ate Adeli, yung suot nila sa SONA, kadiliman nga sila eh, di ba? Kaya sila yung mga nag-itim. Eddie Luna, shout out, my friend. Hi, Karox. Talagang napakawalang ya ng hayop na babae na yan. Ano ka, Rox? Lumalabas pa ngayon na si BBM ang naninira sa kanila. Doon nga sila magaling pa sa Saywar. Tanga ko po tayo. At saka marami pa rin tanga ng mga Pilipino sa abroad. Hindi ko nilalahat. Kita mo na ang salita ng mga halimaw. Sigawan pa ang mga Pilipino, tanga at baliw. Salamat ka. Ang dami, no? Muna. Eddie Luna ulit, oh. Karox, ano ba yan? Si Katano, pastor o senador? Nabugok. Tama ka, Karox. Pag hindi kumilos si BBM at nakapasok na naman ang mga halimaw na yan, talagang kawawa na ang Pilipinas. Ngayon lang, nangyari yan simula nang ako'y magkaisip. Parehas tayo. Para ko nang naginiginita na sinasabi mo, Karox, patay na ang Pilipinas. Pag nakapasok muli sa kapangyarihan, pag hindi nagawa ng paraan yan ni BBM, wala ding silbi ang mga mabuting niyang ginawa at para na rin niyang ibinenta sa demonyo ang Pilipinas at pinabayaan pa niya. Sana bago matapos ang termino niya, linisin sana ang mga salot na kabilat kanan na naglabasan kilos na po, PBBM, delikado na ang Pilipinas, malapit na ang bumaba. Huwag mo pong iwan na ang sitwasyon ng Pilipinas ay nasa bingit ng tuluyang pagbagsak. Salamat po ulit, Karox. Salamat. Salamat, Eddie Luna. Natanggap mo ba, Eddie, yung reply ko dun sa inihingi mo mga address? Sinend ko dito, doon sa kaisang vlog ko, nandun. Eddie Luna ulit, Karox. Kung ang huhuli kay Bato ay ang mga pulis, ipapuputol ko ang pututol mo pag nahuli nila. Wala na pag-asa yan. Paano mahuhuli ng mga pulis? Kabaro nila si Bato. Siguro kung ang militar pa siguro at NBI, baka pa. At saka paano hindi dadami ang mga halimaw? Si PBBM, mabagal kumilos ang mga ganyang mabagal kumilos. Sa mga ganyang halimaw, hindi malaman kung natatakot, wala ngang ginagawa.
Pinalalabas pa nila na sila ang sinisiraan, pupunta sa iba't ibang bansa para magsalita sa mga Pilipino. Doon na ng kasinungalingan. At ang mga tanga naman, sigawan pa, tangin ng mga yan. Talagang sinapian na rin ng demonyo. Salamat, Karox, mabuhay ka. Shout out, Dolor Garcia, Pernami Bingson, Emans Caronanak, shout out. Brother Elias Ischo, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Dasal. Yan lang pa. Yan ang talagang kakapitan nitong bansang ito, mga boss. His Excellency, ilang taon na lang, kailangan matapos mo lahat itong basura na to. Good night. God bless.